Okay, so ayan, magandang araw ulit sa inyong lahat mga kababayan ha. Ngayon po ay Agosto 22 na. At habang tayo po ay habang lumilipas yung mga araw, lalo tayong papalapit sa barangay at SK election na nakatakda sa November 2, 2026. So alam naman po siguro ng karamihan na may mga nakapile na mga panukalang batas dyan po sa Senado maging dyan sa Kongreso, mga panukalang batas na magpipix kuno ng termino. Ang karamihan ay talagang panukalang batas para ipospon ang November 2, 2026 BSKE. So ngayon po mga bayan ay babasahin ko po sa inyo ito pong post ng DZGB News Online. Ipinost po nila ito 16 hours ago. Ayan, sabi po nila dito, hanggat walang naipapasang bagong batas na magpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay at sangguniang kabataan or SK, matutuloy pa rin ang halalan sa November 2, 2026. Sabi po nila dito, hanggat walang bagong naipapasang batas, matutuloy pa rin ang BSKE. So papaano ha? Ito ang tanong, papaano kung merong maipasang batas? Hindi na ba matutuloy? Tandaan po natin mga bayan ha, nandyan pa po yung Supreme Court. Natural, pagka may naipasang batas, merong question dyan. Questionin yung legality ng nasabing batas. At alam nyo ba na handang-handa na, ready na po si Atty. Romulo Macalintal na questionin sakaling may maipasang batas itong atin pong mga mambabatas. Kaya hindi po humahangga sa paggawa lang ng batas. Lalong-lalo na kung may magque-question dito sa Supreme Court. Tapos nag-issue ng halimbawa nag-issue ng TRO or temporary restraining order yun pong Supreme Court. Natural mga bayan, pahihintuin po yung nasabing bagong batas. Ibig sabihin hindi mo na i-implement. So natural yung dating batas, yung Republic Act 12232 pa rin yung iiral mga kababayan. Yun pa rin po yung susundin ng Commission on Election na may November 2, 2026 schedule ng BSKE. Okay, ituloy natin. Ito ang sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa panayam ng DZGB News. Ayon kay Garbin, kung sakaling ilipat ang 2028 o sa 2028 ang BSKE, kailangan munang magkaroon ng bagong batas. Kailangan munang magkaroon ng bagong batas na magpapalawig sa termino ng kasalukuyang opisyal. Samantala, sinabi ni Garbin na malaki ang posibilidad na mailipat sa 2028 ang BSKE. Yan po yung sinabi ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Ito po, pakinggan po natin. Ito po yung panayam kay Representative Alberto Garbin Jr. ng DZGB News Online. Pakinggan po natin mga kababayan, lalong-lalo sa mga Bicolano ha. Kasi may halong Bicol po yung kanila pong salita. Kasi nasa Legazpi po ito ha. Okay. Public Act 12232 inibagan so pag-extend kang term kang barangay and kabataan officials and the placing the synchronized election set for November 2, 2026 So meaning there is a law, may batas na nagpapautob na sa pag-abot kang November 2, 2026, igwa ki election sa barangay and SK. Tama.
However, there are proposals pending before the House of Representatives and in the Senate, Tabi Pio. Ano? Oo. And that's a good question because you raise whether postponement or extension. I think the proper measure that has to be tackled if ever mag-push through is really the extension of the term of the barangay and SK officials. Kasi itong mga postponement, pinadeklara na yan kang Korte Suprema Tama, tama. as unconstitutional. Ano? Ayun, tama. But as to whether Congress can extend the term of barangay officials, it is within the power and of the Congress to legislate the terms of service of barangay and SK officials. Mm. So therefore, PO, I would say na ang tamang move dyan is to extend the term, not to postpone the election. Ano? Mm. Yun, oho. So, procedurally and legally, ba kung pag-postpone ang dapat na gibuhon na move, ta pinagdeklara naman agad palan kang Korte Suprema na dahil mapupwede, illegal yan, nudi, ang dapat nagibuhon kung talagang mapagkaoryunan, igwaning balido, logical na rason, ang gibuhon, i-extendir ining mga termino kan presenteng nagtutukaw ilihidong opisyal sanggunian buda mga barangay tabi. Well, tama po. And then that's the proper way of doing it. And if you say, is it within the powers of Congress? Yes, the term of the barangay and SK official are governed by law. Meaning by law, Congress can pass a law that would shorten or extend the term of the barangay and SK officials, tabi. But as of now, kumbaga, so pinaghahalat o pinagtataram nindang warangayang election, that's still, kumbaga, in Kuwait, tabi, Pio. Tama ba? Sa term ko, narunduman ko lang sa term na in Kuwait that's a legal term. It really depends upon the happening of an event or meaning conditional pa. The condition that should happen is that there must be a law that extend the term of the barangay officials from 3 to 5 years. So that's yung mga nagtataram na ang election ngayon sa Nobyembre na 2028, then dapat magpasa muna kibatas ang Kongreso. Yan, oho. Mapasa na ma-extendir kan termino, bako na ma-postpone kan eleksyon mo niya na. So ayan po mga kababayan ha, base po sa atin pong napanood, ang ginawa ng atin pong mga mambabatas ay panukalang batas na mag-i-extend ng termino ng mga kasalukuyang nakaupo, hindi postponement mga bayan. Dahil kapag postponement yung nilagay po nila, sabi dito sa kanilang pag-uusap, ay baka ideklara din ng Supreme Court na unconstitutional. Sapagkat may nauna na pong desisyon yung Supreme Court sa ginawa nilang postponement noon. Diba? Direktang tinukoy po nila yung salitang postponement doon sa batas na ginawa po nila. Yung naging desisyon ng Supreme Court ay unconstitutional, labag sa batas pala yung ginawa po nilang postponement law. Okay, kaya ngayon po ay binago po, matalino itong mga mambabatas, binago po nila yung kanilang inilagay doon sa kanilang panukala. Ginawa po nilang fixing the term or term setting. So yan po nakalusot sa Supreme Court ng question yung pagpapaliban nila noong 2025. Nilagay po nila yung term setting kasi ginawa po nilang 4 na taon yung panunungkulan ng mga barangay official. Nakalusot sa Supreme Court. So ngayon ay pinipix naman nila yung termino. Pero yung katotohanan mga kabayan, talagang yung epekto nito ay pagpupuspon, pagpapaliban sa November 2, 2026 BSKE kahit bali-balik ta rin po ninyo.
yung kanilang mga panukala. Yung epekto po nito ay walang magaganap na November 2, 2026. Okay, tuloy natin. 2026 if ever. Tabi. Well, tama po. Tama po, Pio. Now, And if you will ask me whether there's a possibility, small, slim, big possibility of, extending the term, ako, pinaghihiling ko because this was sponsored by no less than the majority leader, which is the son of our incumbent president, Bongbong Marcos. Sa sakuyang pagbasa digdig, gwaning basbas kang Malacanang. And the same way that in the Senate, igwaman ki panukala na pinag-file first, it was filed by Chis Escudero. Amy Marcos, Amy Marcos, the sister of the president, and another measure filed by the presiding officer of the impeachment court, Senator Chis Escudero, na kung saan pinag-i-extender sa term kan sa tuyang mga barangay and SK officials up to 5 years. November of 2028. So, you can now read the writings on the wall unless declared by the Supreme Court to be unconstitutional. But sa hiling ko tabi, dagos-dagos iyan na pagpasa sa House. Sa Senate, data control yan. Pero sa House of Representatives, nahihiling ko na maipapasa iyan. ay opo. Duman sa House of Representatives, tabi Sir Attorney Congressman Pido, so termino sa kunwari ipinag-extender sa proposal ni Sandro, ni Congressman Sandro, majority. November 2028. 2028. Okay. So pareho man kasunod But there sa are Senate. several proposals, but the one that stands out itong November of 2028. Yun, if ever. Opo. Pareho man kansa sa Senate 2028 man. Yes. Ayun, oho. So in the meantime, tabi ko, di ba paano baga, pag nadadangog ang araw kayo ng mga hororon, yun na ngaya, pinuspon na nga, in-extender na ngaya. So, dai pa man, mga proposal pa lang iyan tabi na mag-extender. These are just proposals pending before the House and in the Senate. And I think the proper kumbaga appreciation of that is not postponement, but if ever they madadagos ang election, then that will result into the extension of term of the barangay and SK officials. So yan ang tamang apresiasyon dyan, tabi, Pio. Oho. Now, Agosto na ko dyan tabi, Sir Congressman Pido, Agosto nagkapirang bulan bago mag-Nobyembre 2. And sa hiling mo dyan, ang feel nindo dyan sa House of Representatives, medyo makusong iyan na mangyayari. And dahil kitang control sa Senate, in your honest opinion, tama pa daw sa panahon na limawa na makaabutan sa opisina kang Presidente Budak pirmahan? Well, tama po. Like for example, if the House and the Senate resolve and enact this measure that will extend the term of the barangay and SK election by September, so the President has 30 days within which to sign the same. Kung di niya man ito pirmahan, it will lapse into law. But this is on the assumption na matatapos ini sa bulan kan September, and kung di pipirmahan kang presidente. But sabi ko na nga ni Pio, considering that it was the majority leader, the son of the president, who initiated the same, and this was co-sponsored by several party leaders, deputy speakers representing their political parties, sailing ko makakaguna iniki kulang suporta sa House of Representatives, tabi, Pio. Yan, oho, tabi. So, natukar na yan sa plenaryo, tabi, sa House of Reps? Sa pagkasakuyang pagkasabot, nakadawa ng committee hearing sa committee level, and this will be scheduled for
approval of committee report, and then we expect that before the end of the month, kung di ako nasasala, Pio, baka yan sa plenaryo na, Tabe. Opo. So, Ano so kunyan? Ano po sa mga logical na rasones na nakapalaman natataarog ka na nagbubuto at tabi kung pido? Well, most of the reasoning that I got, and coming from Majority Leader Sandro, is the crisis that we are experiencing right now sa satuyang nasyon, ano? And of course, the kumbaga to adhere to that proposal that talagang gibuo ng 5 years na ang term ka mga barangay and SK officials po. Yun, duwang mayor na rasones palang tabi ano. So we hope na kung baga mananggad kung araw ka yan may speed up na tanganing once and for all maklear na ining mga kung ano-anong iba-ibang interpretasyon manungod sa SK electionas. Pero in the meantime sa ngunyan absence kan lay na mina-extender kan termino diretso ang election tabi kung pido. Well, in the absence of any law that will supersede or repeal itong Republic Act 12232, which placed the synchronized election on November 2, 2026, talagang madadagos yan. So, abangan ta mga susunod na kabanata. okay. So, ayan po mga kababayan. Pursuant to Republic Act 1. Ayan po yung naging panayam kay representative ng Ako Bicol Party List na si Alfredo Garbin Jr. or si Pidoy. Na ayon po sa kanya, hanggat walang bagong batas na naipapasa yun pong mga mambabatas, matutuloy pa rin yun pong November 2, 2026 mga kababayan. Kaya abangan na lang po natin mga kababayan kung talagang magkakaroon ng panibagong batas na mag-aamyenda sa Republic Act 12232. So manatiling makatutok po sa atin pong channel sa pamamagitan ng inyong pag-subscribe, pag-like at pag-share ng atin pong mga videos. Okay, thank you so much po sa inyong panonood. Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan.